Paano po ba babayaran yan yung account na yan? Upon checking ho kasi dito sa account ninyo, sir, meron ho kayong outstanding balance na 53,597 pesos. Humanap kayo ng matinong trabaho na ipapakain nyo sa pamilya nyo, pinaghirapan ninyo. Katatawag nyo nga lang po ngayon, nakarecord nga po yung tawag ninyo. Ba't sasabihin nyo po ngayon na ibang pangalan na naman? Ang unang pakilala nyo, Union Bank. Sige, collection officer po kami from Globe. Sa dami ng mga naglipa ng scammer o manloloko ngayon, ang bidyong ito ay panibago na namang scam. Gumawa ulit ako ng video upang ipabatid sa lahat na ingatan nyo ang inyong sariling mga identity o numbers. Pulilan ba kayo? Pulilan? Hindi po, sir. Nasa Ortigas Beach po kami. February 5, 2026, may tumawag sa akin at nagsabi na meron daw akong malaking utang at sila ang sisingil. Para malinaw ang story, ipapanood ko muna sa inyo 7 buwan ng nakakaraan na halos same number lang ang tumawag at nagpapakilala na sila daw ay mga kolektor. Kaya naisip ko, base sa mga nangyari, sila ay grupo allegedly ng mga scammer. At take note, iba pa ito sa naunang nang scam sa atin na Becky. Nag-text po kayo? Ka na dyan yung kabaong antayin mo. Sundin ka naman yan. Anong branch? Huwag na alam na yung gano'n. Ba na, mangitik sa'yo. Tigang ka ba? Ha? Na. Ha? Tanga. Nakakatakot naman yan. Sukatin mo kaya. Fresh day mga master, welcome back to my channel. Bago tayo magpatuloy sa video ay pasisimulan ko ng aking bagong pinopromote na product ito, which is yung Empire International. So hindi lang ito pang Pilipinas, pang international ito. Ang mga product nila ay masarap na kape na may mga herbs na nagpapatulong na magpalakas sa katawan natin. So punta kayo ng comment section para malaman niyo yung more about the company. Kasi itong company na ito ay bago lamang nagsisimula din. Masasabi mong mura at effective yung kanilang mga products, lalo na yung kanilang alkaline na vitamin C, which is kailangan natin everyday ng at least 1,500 milligrams ng vitamin C sa isang araw. O naging doktor na. Moments later. Disclaimer po, nung nakaraan di ba may Becky na tumawag sa atin na allegedly scammer din siya, pero sa tingin ko scammer naman talaga yun kasi galit na galit nga. At ito naman ngayon, mga babae naman, grupo naman ito, paiba-iba ng boses o paiba-iba ng taong parang ginagawa nila, pinagpasapasahan nila yung number ko and then pinagtitripan nila ako for sure. Pero ang nakakapagtaka, 7 months ago, last 2025, nangyari itong videos, nakastored lang siya dito sa phone ko, kaya so para ma-connecta natin yung story dito, in-upload ko na dahil nga naalala ko nitong isang Becky nga, para mag-ingat kayo, para hindi din mangyari sa inyo, tutukan nyo yung video hanggang dulo para malaman natin gustong makipagkita itong mga scammer na ito, mga master. At tututukan natin for the whole week ang ating video sa mga scammer. So, mag-subscribe ka na kung di ka pa nakasubscribe. Thank you so much. Enjoy watching. Hello, good afternoon. Thank you very much, Mr. Christian John Aguas Jimenez. Hello? Yes po? Christian John Aguas Jimenez, kayo na po ito? Hindi po. Wrong number po. Sino po ito kausap po ngayon? Sino po kausap po ngayon, Mr.? Pwede naman yung jalo para may Ano po? Pansin-pansin din sa background na maingay na may nagsasalita ding lalaki na para bang nasa bahay lang sila. Pwede naman yung jalo para may Ano po? Sino po yung kausap po ngayon? Sino po? Kayo po magpakilala, kayo po yung tumawag eh. Ay, no. This is Angeline for Financial Care Partner from MCGA po, Mr. From? MCGA. Ano po yan? Anong... hindi po ba kayo wrong number? Ang contact number niyo po kasi is naka-indicate kay Mr. John Aguas Jimenez. So, if hindi siya matawagan, yung other contact number niya, nilagay niya dito, yun ang tatawagan para meron pong may taga-inform. Wala po akong kilalang ganyang pangalan. Anong pangalan po? Krister John Aguas. Jimenez. Ay, wala po akong kilalang ganyan, ma'am. Kasi nakakatatlo may tumatawag na sa akin, ayan po palagi yung hinahanap. So baka mamaya, nilagay lang niya yung number. Everyone naman po, pwede naman pong kunin yung number at ilagay nila doon sa kahit hindi nila kakilala, di ba? Mr. John Aguas Jimenez, tama po ba? Ano po? Kayo po ba si Mr. John Aguas Jimenez? Sino po sila? Sa Union Digital po ito? Union? Digital po. Ah, Third party po kami ni Bangko, opo. So, may nakausap na ho kayong agent last time, tama po ba? anong agent?
Yung parang scammer ganon? No, hindi po kami scammer, mister. Kaya nga kasi dapat hindi ito sasabihin ko, kung hindi talaga kayo scammer, next time ang gagawin ninyo, i-verify nyo ng maigi yung tao bago kayo tawag ng tawag kung kani-kaninong number. Kasi nakakaperwisyo na po kayo. Mister, itong account nyo is bagong endorse po sa amin ni Bangko. Kami po yung nag-handle. So, ito po yung nakalagay na number and ito rin po yung nakaregister na pangalan nyo. So, matatawagan Okay ka lang? Matatawagan ko kayo. Hindi, tatanungin kita, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Yes po, sir. O paano? Pwede naman po tayo pumunta dito sa... Saan? Ano po? Pwede Saan? naman po kayo pumunta dito sa Bangko po, sa may Ortigas po. Anong gagawin ko dyan? Para kung ma-verify mo ninyo. Kasi baka mamaya tawag kasi kayo ng tawag. Oo, kasi nakakaperwisyo po kayo sa trabaho ng tao. Unang-una, hindi po ako si Chester Jan Jimenez sa sinasabi po ninyo. At kung sino man yung sinasabi po ninyo na yan, na inimbento po ninyo, hindi na po ako magkakaroon ng problema dyan dahil hindi naman po talaga ako yan. Okay po, sir. So, kayo na lang Oo. po bahala, sir. So, Anong akong bahala? Anong akong bahala? Babaano kayo ng demand letter. Okay po, sir. So, Anong akong bahala? Siguraduhin nyo muna itatawagin nyo. Mali-mali kayo ng number Yung ina nyo Kupal ba kayo? Mali-mali kayo ng number. Tawag kayo ng tawag mga i-scam lang number. Dapat yung pinapahuli itong mga to Diba? Nagkalat ang mga scammer. Yung demand letter, hindi pa pwedeng ganun Hello? Anong demand letter na sinasabi mo? Hindi nga ako yung sinasabi yung Chris Jan Jimenez. Sir, Marlon De Leon po yung hinahanap ko, sir. Ano? Marlon De Leon. Teka lang po wait lang. Sino po ba itong nagsasalita ngayon? Len po ma-answer from Globe po. Ang dami yung scammer. Napakarami nyo pong scammer ngayon. Hindi po ba kayo nakukonsensya sa mga ginagawa ninyo? Sir, paano yung sabi scammer, sir? Galing po to sa Globe. Anong Globe? Kasasabi lang Union Bank. Katatawag lang ngayon Ano to yung number nyo? Ano to, lokohan? Harap-harapan? Sir, Oh. ang hinahanap ko si Sir Marlon De Leon. Kayo po ba? Ay, katatapos mo lang tumawag ngayon. Sabi mo, Chester Jan Jimenez. Tapos ngayon, Marlon De Leon naman. Iba-iba kayo. Hindi. Anong hindi? Sir. Naka-record. Anong hindi? Naka-record kayo. Naka-record na to, sir. Naka-record po to. Hindi, naka-record din ako sa cellphone. Kasi nga, malalaman ng telecommunication NTC yung ginagawa ninyo na pang-i-scam sa tao. Paano po masabi scam, sir? May kinuha po ba kami sa inyo, sir? O kukunin pa lang, kung bobo yung kausap nyo at saka kung tanga, edi may i-scam nyo, di ba? Oh. Paano niyo masasabi na nag-i-scam kami, sir? O ako po, Hindi sir? nga, itawag kayo ng tawag sa number na hindi nyo kilala yung may-ari. Paano mo sasabing hindi scam? Anong tawag dyan? Tinatawag namin, sir, dahil po pinaalam po namin. Pinaalam na ano? Yung number na to, yung number na to, yung Na ano? may-ari po. Anong may-ari po? Next time, huwag kayo mang-i-istorbo ng iba. May mga trabaho yung ibang tao para mang-scam kayo. Humanap kayo ng matinong trabaho na ipapakain nyo sa pamilya nyo, pinaghirapan ninyo. Hello, good morning. Morning. Kay Mr. Christopher John Aguas Jimenez, tama ho ba? Sino po sila? Sir, by the way po, this is Caroline Sapio from MCGA, your financial care partner for UD, dealing with digital bank. Let me inform you po that this call is recorded for quality and security purposes under Data Privacy Act. Nga dito kayo yung digital bank kung nakapag-settle or nakapag-update na po. Anong bank po iyan? Sa Union Digital Bank po, dati po itong quick loan. Na ngayon ho, Union Digital na ho siya, sir. Ano pong meron? Ano po? Meron, upon checking ho kasi dito sa account ninyo, sir, meron ho kayong outstanding balance na 53,597 pesos. Opo, aware ho ba kayo dito, sir, sa loan po ninyo? Wala po akong natatandaan Ano po ba yan? Kailan daw po siya inutang? Sir, as per checking ho kasi dito, yung outstanding balance lang ho, yung lumalabas is limited access lang ho kami. Ay, ganun? Hindi ho ba kayo aware dito? Oo. Hindi ho ba kayo aware dito, sir? Sa... So balance lang ang
balance lang po yung lumalabas, hindi po, wala po yung exact date kung kailan siya inutang. Yes ho. Ay, ano po bang pangalan ng bangko niyo? Sa Union Bank ho. Union Bank. Tapos, ano Yes yung po. nakalagay na address dyan sa pangalan ko? Ilan Bulacan? Tama ho ba yun, sir? Address niyo po ba ito? Mali po eh. Tsaka, ano po yung pangalan uli? Pero kayo ho si Christopher John Aguas Jimenez. Yes po. Opo, tama naman ho yung pangalan niyo ho. Kaya lang, nagtataka lang ako, bakit mayroon akong utang na 53,000, wala naman akong inuutang na 53,000. Okay ho. So, hindi ho kayo aware, wala ho kayong loan dito kayo yung digital. Oo, natural. Dati po itong quick loan, sir. Opo. At saka, anong quick loan? Paano siya inutang? Pumunta ako mismo ng bangko, gano'n? Oo, sir. Walang nakalagay kung anong taon inutang? Walang taon? Pangalan ko lang. Ano yung parang nanguhula lang kayo ng pangalan, tapos sasabihin nyo na may 53,000 na utang? No po. Sir, kasi itong account niyo, in-endorse po ito sa amin, di ba? Yung Union Bank ba, hindi kayang i-manage yung nila para i-endorse pa sa ibang tao? Sir, kasi ho, year na ho kasi itong days past due, itong account po. And then, upon checking ho dito sa account, ang last settlement po na nangyari dito is no May 30, 2023 pa ho. So, that's why ho, delinquent na yung account. In-endorse ho sa amin ni Union Bank Music po ito. licensing reimagined. Paano po ba babayaran yan yung account na yan? Yung sa utang, if ever? Pwede ho kayong mag-through over the counter po. Pupunta ako Over the counter or kung na-access niyo pa ho itong account po ninyo, yung UB app niyo po, pwede naman ho kayong magbayad through UB app. Okay. O sige. I-ano ko na lang. At titignan ko dun sa application. Yes po, pero aware naman po kayo na meron ho kayong loan. Hindi, lalabas naman dun yan, di ba? Pagka in-open mo yung Union Bank application. Yes po, sir. Alam niyo po ba yung 16-digit loan account number niyo po? Hindi ko na... Kaya nga po para ma-open, ilalagay yan dun sa di Music ba? licensing. So, kung hindi niyo na po alam, sir, pwede ko naman hong i-declare po sa inyo yung 16-digit loan account number niyo po. Sige. Sige, pwede naman po. Pagka ako. Yes po, sir. Opo, kaya ho kasi kami napatawag ngayon, sir, kasi ho, Hanggang kailan ba yung due date niyan? Yung utang na yan? opo. Sir, due and demandable na ho kasi ito, sir. Supposed to be po. Matagal na ho hindi kayo nakakapag-update. That's Nga pala, why- anong pangalan nyo nga po pala? MCJA ho. Ano yung apelido nyo po? Pangalan ko po, Caroline Sape. Gano'n na po kayo katagal nag-i-scam? Hindi po kami scam, sir. Okay ka- Third party sure ka? po kami. Sure ka? Yes, po. Kasi recorded tong usapan natin eh. Yes po, over the recorded line ho tayo. Kaya Hindi nga. ho kami scam, sir. Third party ho kami ni Union Digital. Hindi Bank. ganyan ang Union Bank. Kasi sa Union Bank ako nagtatrabaho. Hindi ganyan. Alam mo ba? Okay ho, sir. Kung hindi ho kayo makikipag-cooperate, makikibaba na lang ho ako ng tawag. Maraming Ay hindi, salamat. ulol, scammer. Fuck you. Mamatay na kayo mga scammer kayo. Diba? Scam guys, huwag kayo maniniwala sa ganun pag may tumawag sa inyo. Sabihin nyo sa bangko kayo nagtatrabaho. Walang ganun. Walang ini-endorse ang utang. Ang bangko ang maniningil ng utang. Confidential din, hindi yung pinapasa kung kani-kanino. Kagigising ko lang guys, ingat kayo dyan sa ganyan. Naka-vlog pa, pakishare para kumita ako. Sayang yung oras ko dito. Diba? Ang galing guys Ingat kayo. Hindi, ang bangko, hindi ganyan ang number. Diba? Ano nyo yan guys, pakishare yung number. Hindi, ang feeling ko dyan, grupo sila ng mga scammers. Iisang line yung ginagamit nila. Pero iba-ibang agent. Kasi tingnan mo, parehas na Ortigas. Tapos una sabi, collector daw ng Union Bank. Ngayon naman, Globe naman daw. Saktong-sakto, papag kayo guys, aanga-anga, naloko kayo nito. Kasi kapostpaid yung isang cellphone ko. Iisang number yung tumawag na nauna. Ang pakilala, collector ng Union Bank,
sa utang daw, Mr. Jan Jimenez. Tinawagan ko uli. Tapos sumunod naging Marlon De Leon naman. O shoutout sa iyo Chester Jan Jimenez kung nanonood ka. Tsaka Marlon De Leon, ginagamit yung mga pangalan ninyo sa scam ng mga scammer. Kasi imbis na magtrabaho, ipapakain sa pamilya. Next time, huwag kayong mang-iistorbo ng iba. May mga trabaho yung ibang tao para mang-scam kayo. Humanap kayo ng matinong trabaho na ipapakain niyo sa pamilya niyo, pinaghirapan ninyo. Hindi yung ganyan kayo na mga ano kayo ng tao, mga argabyado. Pare-pares tayong Pilipino, hindi naglolokohan dito. Paano po ninyo sasabi sa kapwa niya yan, sir? Kilala niyo po ba yung kausap niyo? Ako, tanungin kita, kilala mo ba yung kausap mo? Kaya nga po ako nagtatanong, di ba po, sir? Oo, di ba? Kilala na ako eh. Di ba hindi nyo alam? Kasi tawag kayo ng tawag ng random number kung kani-kanino, tapos mag-iimbento kayo ng mga pangalan. Tapos ngayon kanila, Hindi kami nag-iimbento, sir. Hindi kami nag-iimbento. o anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Galing sa Globeland, di ba po? Sinabi ko na po kanina. Pagkala na ako sa inyo, kayo, tinatanong ko kanina pa, hindi kayo sasalita. Hindi kayo sasabi ng pangalan. Eh naka-record nga yung unang tawag mo, sabi mo Chester Jan Jimenez. Tama. Tama, naka-record po to, sir. Naka-record. Sandali lang ha, sandali lang. Ang hinahanap mo Marlon, di ba? Yes po, sir. Nakikinig ako. Ano po yung hinahanap nyo Marlon? Marlon De Leon. O hindi po ako yun. Kasi may tumawag po na number na gamit to ngayon lang, bago lang. Kaya nga po nagtatanong kami kasi verify namin po sa Globe kung sino po yung gumagamit ng number na to, kung tama po ba na si Marlon De Leon or hindi. Para po ma-aware po yung Globe na hindi na po si Marlon De Leon ang gumagamit ng number na to. Imposible mangyari yan kasi tong number na to never itong na ano sa Globe. Never po itong iniregister sa Globe ng sinasabi ninyo. Sir, kaya po kami nagtatanong, sir. Para po ma-validate po ng Globe na hindi si Marlon De Leon yung gumagamit ng number na to. Okay po, sir. Para po maiwasan na rin po yung mababalikan kayo ng tawag kasi naka-recording po to, sir. Tama po ba? Ano naka-record? Tatanungin ko kayo, sir. Naka-recorded ang unang sabi mo, Chester Jan Jimenez, katatawag mo lang, naka-record ka. Sir, Marlon De Leon po yung hinahanap po. Hindi po yung Jimenez. O sige, wait lang ha, wait lang. De Leon ang hinahanap ko. Wala po akong Jimenez sa kahahap. Ma'am, katatawag nyo nga lang po ngayon, naka-record nga po yung tawag ninyo. Itong number po yung lumabas. Ba't sasabihin nyo po ngayon na ibang pangalan na naman? Sir, ano pong company ang sinabi niya? Iisa lang po kayo eh. Ang unang pakilala nyo, Union Bank. Union Bank. Hindi po ako taga Union Bank, ma'am. Ha? Taga MCGA Collection Officer po kami. From Globe. Agency po namin MCGA. Ayun po yung company namin. Pulilan ba kayo? Pulilan? Hindi po, sir. Nasa Ortigas Main po kami. Ortigas? Di ba hindi yung sinabi kanina? Yung ano? Kung hindi po kayo si Mr. Marlon De Leon, hindi po kami aware. Hindi po pwede po mag-discuss po kami ng details, no? Oo, syempre. Po ako, sir, no? Kung ano pong name natin or matagal niyo na po bang gamit yung number na to? Oo, pero hindi ko i-share yung name ko. Syempre, sorry. Kasi, Okay lang po yun, sir. Wala Oo. naman pong problema doon. Bali, ang tinatanong ko lang po, itong number na to is matagal niyo na pong ginagamit? matagal na po. Yes, na po, Baka hindi sir. pa po kayo pinapanganak, ginagamit ko na ito. Talaga po ba, sir? Baka lang naman. Joke lang. Ano lang naman yung baka lang naman po. Hindi naman Kasi baka purong number po kayo. Kasi ang dami pong tumatawag na scammer ngayon eh. Okay po. Naiintindihan ko po naman yung sinasabi niya, sir. Pero ano lang po kasi to, validation po to na kung ang tao po na tinatawagan namin yung tama po yung number na binigay niya. Okay po, sir? Sige po, sir. Salamat na lang po, sir, na po na tawagan namin kayo sa Istorbo. Thank you po. Have a nice day. Oo, ingat sa karma. Oo, okay. Yes po. So, So, possible, pwede na lang po major inform ko na lang po kayo na possible pa rin kasi nangababalikan kayo ng tawag. Hindi po kasi nakikipag-cooperate kay Mr. Chris. hindi ko nga po kilala yan. Wrong number po kayo. Hindi ko po kilala yung sinasabi niyong pangalan. I mean, possible pa rin po na mabalikan ng tawag. Pero, Bakit ako babalikan ng... ng... Bakit kayo mga abala, ma'am, ng tao pagka ganyan? Since ako dahil lang po, kumbaga nadadaan pa rin ng tawag. Pero, disregard nyo na lang naman po. Parang nagra-random number kayo nang matatawagan nyo, ganun? Kung ano lang po yung naka-indicate dito na number, then kung ano yung na-contact na natatawagan, yun po yung
papasok na call dito. Hindi, kaya nga dapat kaya nga po ma'am, dapat iligay nyo na po diyan na i-remarks nyo na itong number na to ay wrong number ako. Hindi pa pwedeng uulit-ulit kayo ng tatawag-tawag po. 'Di ba? 'Di ba tama po ba ako o mali? Apo. Kasi hindi ko nga, kaya kasi sinasabi ko na ngayon, hindi ko kilala yung Krister John Jimenez. So, sinasabi ko na ngayon na hindi ko siya kilala kasi marami pong scammer. Nung nakaraan kasi may tumawag na naman sa akin, galit na galit din nakipag-away na nga din po ako doon dahil sa sobrang galit na naman, in-orderan naman ako ng ng kabaong. So, yon. Hello? Sige po. Bali, ito hindi naman po ito scammer service provider po kami. Taga? From Union Bank po. Taga From Union Bank. Taga Union Bank po kayo? Service provider po from Union Bank. Kumbaga third party po from Union Bank. Ang daming kasi yung nakaraan BDO naman ang tumawag ngayon, Union Bank na naman po. So ano po yung sadya talaga ninyo? Yung makausap po talaga si Mr. Christian. Kung makausap siya. Kaya ang sinasabi ko nga po ngayon para hindi na kayo makulit. Kasi ma'am, 3 beses na po kasi tumatawag dito yung Krister John Jimenez na yan So ay yung hinahanap sa akin. So hindi nyo pwedeng ma-input sa system ninyo na hindi talaga ako yung hinahanap ninyo. Malalagay naman po Oo. sa phone call. Eh, Pero sa auto-dialer nga po, maaanoan pa rin po. Teka, sino nagbigay ng number na to sa inyo? Si Mr. Christian po. Kumbaga, nilagay niya mismo yung in-indicate niya na kung sakali hindi siya makontak, yung other contact number yung tatawagan. Meron ka bang meron po ba kayong details kung taga saan yung Krister John Jimenez na yan? Yes, meron po. Okay. Kasi para maisabay ko na sana sa Anyway, pwede bang malaman, ma'am, kung ano yung concern ninyo? Yan po, dahil meron po kasi siyang business na ang yung digital bank na kailangan niya ng mag-settle. May utang siya, kumbaga. Yes. Yun. Hindi po siya nakikipag-cooperate. So, yung number niya natawagan, but hindi niya naman siya kalala, pero hindi pa rin siya Kung sino ka mang Krister John Jimenez ka, siguro ano natin sa NBI yan pagka ganyan. Kasi ako, papunta na ako ng NBI maybe this week. Dahil paulit-ulit yan nung nakaraan. Siguro ma'am, November, tumawag sa akin yan hinahanap yan Kasi nag-iiba po kasi ng endorsement. So, talaga na tatawagan pa rin po kayo at hindi nga po talaga nakikipag-cooperate si Mr. Christian. Kasi ang gusto kong kasuhan ng Krister John Jimenez na yan, kung sakaling may utang siya, tapos yung number ko yung inilagay niya, ina siya, nagigigil ako dyan Scam yan Ang wish ko lang, sana mabitay na yung mga scammer. Yun lang po. Sige po, thank you po Bye-bye po. Pasensya po ako nagpaman ka ng tawa. Okay, sige. At yun na nga guys, pasensya na nabitin kayo kasi sa part 3 o last part ng video ay papunta na tayo ng NBI and then didiretsuhin na natin at possible na i-meet na natin dahil meron kaming napag-usapan dyan na parang nakikipag-meet yung scammer kasi kaya abangan nyo. Ito yung mga hindi maniniwala sa video ito na baka isipin nila scripted or what. Nasa sa inyo po yun, meron tayong mga kanya-kanyang paniniwala or malayang opinion. Pero sa akin, ito ginawa ko to as pag-iingat at nangyari na ito kaya naka-record yung mga yan kasi makulit na paulit-ulit akong tinatawagan at iba-iba yung kanilang mga reasons. Minsan sabi nila Globe, minsan Union Bank, service provider, kung ano-ano pa man. Kaya ito bilang pag-iingat, pakishare ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. See you on the last part 3.